Number 2, trust. Our relationship with God is built in trust. Trust in the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. In Him you also trusted after you hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Verse 14, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. So, importante kayo may isang nga atong nagitay magsalig sa walang Espiritu. Doon tayo trust sa diyang dalong to sa Ginoo, sa diyang na mapanong yung takabaw sa inapagbuhat sa Ginoo. Wherever He guide us, whatever sa mga utang ang gusto niya pagbuhat sa tuwa. Tungod kayo magsalig may ison, importante kayo na sa relasyon sa Ginoo. Kaya nakapag good relationship with God kung wala tayo pagsalig niya. Amen? So, importante kayo ang pagsalig nato sa walang Espiritu. Regardless sa mga challenges, regardless sa mga challenges, masaya itong experience mo ginapoy nga. There are times nga takabaw kung nabagiging sa mga ginapoy. Gumawi ka po sa ino sa tuwa. But still, we trust God. Because kabauta, kamari ka po sa ino, musalig kita niya. Instead, yung complain ta, trust sa ino. Amen. Okay na naman yung kapoy na kapoy ng Lord. Okay rin na may sword. Kung kita tanan, as human as we are, kapoy kita. Pero ang dili okay, sa naman yung give up na Ginoo. Amen. It's okay to say, I'm tired, Lord. But it's not okay to say, Lord, I give up. Ikatulong may sword, a relationship with God is built on love. Ephesians chapter 3, verse 19, ayun ra, to know the love of Christ, which surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Gugma sa Ginoo sa tuwa may ison, the Bible says, surpasses all understanding and knowledge. Hindi masabtan ang gugma sa Ginoo. Pero ang Bible na ison, ngayon po sa lain ng verse, ano yung isang verse na ison, nga din, hopefully ko no, understand ko na ito ang gugma sa Ginoo. Even though, listen, itong karon, ang gugma sa Ginoo, hopefully yung tao no, ma-experience na nato, masinati na yapon na nato ang gugma sa Ginoo. So, in the same way, inalan, mapun natin makita sa inyo, inalan, may gugma na sa inyo. Kamo, ang gugma sa inyo may isang mystery, tungod kay, anay mga word na kayo may true love is an action. True love is emotion. Kung ang tinod may unsa ginang gugma sa inyo? Unsa ginang tinod ng gugma? Ang ipakita sa inyo sa tuwa, true love has no reason. Ang gugma ko no, wala yung rason. Kung nabasa nyo ang Genesis to Revelation, nakabasa ba mo na word na i-explain ni Lord na gigumatan niya? Napo binabasa na, wala. Nag-explain na ng gigumatan niya. Diba, yun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. For God so loved the world, wala na giguman niya natin po kalbutan, pero wala siya na-explain na ano. Wala siya yun, giguman ako ang tao tungod kay mga puta ni sila. Giguman ako ang tao tungod kay ako silang binuhat. Giguman ako ang tao tungod kay Ginoo ko sila tao. Wala yung gingon ang Lord na may son. Wala siya ihatag rason anong gigugma niya ang tao. Kundi gingon na siya nga for God's love for gigugma niya ang tanang tao. Wala yung rason ang gugma sino. Okay, kung siya gigugma niya kung kay butan ta tinuod may son, wala yung taong butan. Or gigugma niya kung kay matarong ta. Tinod, wala yung taong matarong. Di ba in the Bible? There's no righteous, no not one. Wala yung taong matarong tubangan sa Ginoo. So, ang gugma sa Ginoo may son, wala yung rason. Kaya kabaw, kung nanay rason, kasi may tawa na. Kung nanay rason, ang gugma sa Ginoo may son, it means na condition. Kung nanay condition, it means na expectation. Kung may siya, gugma na ko tao kung kay matarong. What if di na ta matarong? Di na ta niya yung gugmaon. Ang tinuro niya, di kita matarong na tao. So, ang gugma sa Ginoo may son, wala yung rason.